Pinaiimbestigahan ngayon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang naganap na bidding ng Bids and Awards Committee ng Baguio City District Engineering Office noong March 5. Dito, ang kumpanyang Goldrich Construction lang kasi ang di umano'y naging kwalipikadong kumuha ng proyekto kahit mayroong ibang kumpanya ring interesadong trabahuin nito. Isa raw kasi sa mga ipinatutupad ng Baguio City District Engineering Office na kwalifikasyon ay ang pagkakaroon ng batching plant o paggawaan ng semento. Ito ay base sa Department Order 253 Series of 2003 ng opisina. Pero sa press conference ni DPWH Secretary Vince Dizon sa Baguio City noong ika-28 ng Pebrero, sinabi ng kalihim na hindi na kailangang magkaroon pa ng batching plant ang mga contractor para makakuha ng proyekto. Wala naman yun sa batas eh. Wala naman sa batas na bid requirement na kailangan may batching plant eh. Diba? So bakit may ganun? Ibig sabihin, simple ka. Kaya may ganun kasi may pinapaboran siya na mayroong batching plant at yung iba wala. Diba? Ganun lang naman kasi hindi. So, ano na yan na yung magiging kabilin-bilin na natin sa bating mga bagong opisyal dito. Ayon sa kanya, matagal na rin itong inirereklamo ng mga kontraktor. Tila nagkakaroon rin di umano kasi ng politika sa pag-award ng mga proyekto. Base sa DPWH Transparency Portal mula 2021 hanggang 2025, aabot na sa 1 billion pesos ang halaga ng proyektong naibigay sa Goldrich Constructions. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang Baguio City District Engineering Office tungkol dito pero tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Pero sa isinagawang pre-bid conference noong March 5, sinabi ng BAC Vice Chairperson na si Roy Dean Mark Pasqua na wala pa raw silang natatanggap na panibagong utos tungkol dito. Dito sa BDS natin, minimum major equipment requirements, nakalagay pa rin ang concrete batching plant accredited by BRS pursuant to DO 253. Wala pang bagong issuance regarding batching plant, so we will still stick with the existing department order po. Sinubukan din naming makakuha ng pahayag mula sa pamunuan ng Goldrich Constructions pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag. Charles Nicolimon, RNG News.